Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdano at ito po ang TVNet Newsline. Ka-26 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo natin mga balita. Taripa ng kuryente tumaas ngayong buwan ng Mayo. Katatagan ng mga kabataang Kalapeño pinagtibay sa isinagawang youth camp. At pabor o di pabor sa impeachment ni VP Sara, alamin sa ating pulso ng masa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa dadali natin mga balita, matagumpay na naisakatuparan ng isang livelihood training skills para sa paggawa ng salabat powder para sa 10 beneficiaries mula sa Barangay Calero sa ilalim ng programa ng Dole Tupad Production at sa pamahala ng Calapan City Peso. Matagumpay na naisakatuparan ng isang livelihood training skills para sa paggawa ng salabat powder para sa 10 beneficiaries mula sa Calero sa ilalim ng programa ng Dole Tupad Production sa ilalim din ng pamamahala ng Calapan City Peso. Katuwang sa nasabing gawain ang PARI Social Action Center staff bilang naging tagapagpadaloy at tagapagturo ng paggawa ng produkto sa nabanggit na pagsasanay. Layunin ng programa na matuklasan, malinang at mapalakas ang kanilang mga natatagong kakayahan upang maging daan sa pagkakaroon ng dagdag kabuhayan. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, nabigyan ng bawat kalahok ng mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan na maaaring lang magamit sa paglikha ng sariling pagkakitaan. Isang napakahalagang hakbang lalo na sa gitna ng patuloy na hamon na lumalalang krisis sa ekonomiya ng bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nakinabang sa dalawang kagawad ng barangay na sina Kagawad Shun Lopez at Kagawad Ivy Macaruyo na sumuporta mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain. Samantala, idinaos ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang 2 araw na Disaster Risk Reduction Management Youth Team Building at Training para sa mga kabataang miyembro ng 4-H Club ng Calapan City sa isang resort sa lungsod. Idinaos ng City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO ang 2 araw na Disaster Risk Reduction Management Youth Team Building at Training para sa mga kabataang miyembro ng 4-H Club ng Calapan City sa Everland Resort nitong Mayo 21 to 22, 2026. Naging sentro ng unang araw ang serya ng mga seminar kung saan nakilahok ang ilang organisasyon. Ayon kay CDRMO Officer Dennis Tolentino Escosora, dumalo ang PNP, BFP City Health at iba pa. Sa ikalawang araw ng youth camp, isinalang ang mga kabataang kalahok sa iba't ibang team building obstacles. Dito ay pinamalas ang bayanihan sa pagbuo ng mga makeshift beds, paggapang sa mga lubid, at pagdaan sa isang blindfold obstacle course na sumubok sa tiwala, kooperasyon, at kritikal na pag-iisip sa bawat koponan. Ngayong araw na ito, ito yung 2 araw na ginawa nating gawain para sa mga kabataan para dito sa lungsod ng Calapan. Pagkasunduan na ang naging participants natin ay mga 4-H member ng 4-H Club dito sa lungsod ng Calapan. Para turuan, ang lahat ng mga ginawa nila ay may relasyon siyempre sa DRRM, sa Disaster Risk Reduction and Management. So, na-invite din natin dito ang mga kapulisan para mag-discuss ng safety and protection at mga rights ng mga bata. Na-invite din natin ang Bureau of Fire para naman sa pagpuksa ng apoy. Ganun din ang ating City Health para ma-discuss ang sa kasalukuyang isa sa nararanasan ng ating mga kabataan, yung pagkakaroon ng depression at anxiety. Ganun din, naimbitahan din natin si Konsehal Rios Agua
At siya naman ay nagbigay ng ang pananalita at pangpataas ng moral sa ating mga kabataan. Sa karagdagang panayam kay Escosora, ang naturang aktibidad ay bunga ng pagpupursigi at suporta ni Mayor Doy Liachon na maisakatuparan na makabuluhang youth camp na siyang kapupulutan ng kaalaman, kahusayan at aral na kapakipakinabang sa lipunan. At sa bahagi ng DRRM, syempre, yung usual na ginagawa natin dahil patuloy tayo sa pagbibigay ng awareness pagdating kung anong mga gagawin kapag may mga kalamidad. At the same time, tinuruan din natin sila ng basic first aid, pagsagip kapag nalulunod. Ngayon ay puro kasayahan na lang dahil ito yung last day natin. Pero worth it naman yung yung 2 araw natin na gawain dahil sa mukha namang nag-enjoy at maraming natutunan ng ating mga kabataan pagdating doon sa gawain. At syempre ito po ay bunga pa rin ang pagpupursige ng ating butihing mayor, ni Mayor Doy, para maisiguro na ang bawat isa ay magkaroon ng partisipasyon kung darating ang kalamidad dito sa ating lungsod. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bahagyang tumaas ang singil ng kuryente ngayong Mayo 2026 bunsod ng pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources at pagtaas ng paggamit sa mas mahal na emergency power producers sa kasagsagan ng tag-init. Ang detalye sa ulat na ito. Bahagyang tumaas sa singil sa kuryente ngayong Mayo 2026 bunsod ng pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources at pagtaas ng paggamit ng mas mahal na emergency power producers sa kasagsagan ng tag-init. Batay sa datos, bumaba ang produksyon ng renewable energy tulad ng hydropower. Dahil dito, kinakailangan na dagdagan ang paggamit ng mga EPPs upang matugunan ang pangangailangan sa supply ng kuryente. Alos dumoble naman ang enerhiyang nagmula sa EPPs mula sa 2.6 million kilowatt per hour noong Abril hanggang 5.3 million kilowatt per hour ngayong Mayo. Ayon sa paliwanag, mas mataas ang gasto sa operasyon ng mga pansamantalang generator kumpara sa regular at renewable energy sources. Dahil sa pagtaas ng paggamit ng mas mahal na pinagkukunan ng kuryente, umakyat din ang kabuang generation cost. Bunga nito, tumaas ng 3.4% ang electricity rate ngayong Mayo mula sa dating 14.477 pesos kada kilowatt per hour nakaraang Abril, umabot na ito sa 14.9177 kada kilowatt per hour ngayong Mayo. Ibig sabihin, bahagyang mas mataas ang magiging bayarin sa electric bill ng mga consumers sa buwan na ito.
Ipinaliwanag din ng power utility na renewable energy ay tumutukoy sa enerhiyang nagmumula sa mga renewable gaya ng hydro, solar, wind at hybrid systems. Samantala, ang EPP o Emergency Power Producer ay pansamantalang ginagamit sa generator tuwing may kakulangan ng supply ng kuryente at karaniwang mas mahal ang operasyon nito. Kabilang din sa mga technical na salik sa singil ng kuryente ang generation cost o ang kabuang gasto sa paglikha o pagbili ng kuryente. Gayon din ang pilferage cost recovery na kaugnay sa pagkalugi dahil sa illegal na paggamit o pagnanakaw ng kuryente. Samantala, mainit at usap-usapan ngayon sa buong bansa ang patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Upang malaman ang lokal na pananaw sa pambansang issue, nagbigay ng opinyon ng ilan sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor sa lungsod ng Calapan. Alamin ang saloobin nila sa ating pulso ng masa. Mainit at usap-usapan ngayon sa buong bansa ang patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Upang malaman ang lokal na pananaw sa pambansang issue, nagbigay ng opinyon ng ilang masa mula sa iba't ibang sektor sa lungsod ng Calapan. Para sa ilang sektor, pabor ang mga ito na sumalang sa paglilitis sa pangalawang Pangulo upang magkaroon umano ng kalinawan ng mga isyung pampolitika sa Pilipinas. Pabor po ba kayo o hindi pabor sa impeachment ni Duterte at bakit po? Pare din naman yan sa mga kapwa natin Pilipino. Kaya ba matigil ang korupsyon? Yes po, pabor po ako. Kasi po, kung karamihan po sa mga Senado po is ayaw po nila, special po si Sara Duterte, parang may tinatago po siya. Kasi po ang impeachment naman po, hindi naman po sinasabi na ito after nito impeachment is makukulong agad. Ito ang sinabi pong impeachment, parang inaalam mo na po kung ano talaga yung nangyari, kung ano talaga ang ginawa ni Sara Duterte sa ating bansa. Sa kabilang banda, sa opinyon ng ilang mga negosyante at driver ay hindi pabor ang mga ito sa nasabing impeachment. Ayon sa kanila, mas mabuting hintayin na lamang ang susunod na halalan sa taong 2028. Ay, alam mo namang ugali ni Sara eh. Matulungin sa yung mga kababayan natin naghihirap eh. Kaya hindi ako pabor din sa impeachment niya. Magagawa lang nun yung mga kalaban sa politiko. Yung nangyari sa kanya ngayon. Parang kung sa atin, parang tinipersonal na yun. Hindi na pang politiko. Kaya maghintay na lang sila sa 2028 sa election. Huwag na layadaanin sa impeachment. Kayo po ba ay pabor o hindi pabor sa impeachment ni Sara Duterte at bakit? Hindi ako pabor dahil wala naman siyang ginagawang masama eh. Mga mali naman yung binabato sa kanya eh. Dahil sa politika, kaya kakaganyan sila. Kayo po ba ay pabor o hindi pabor sa impeachment ni Sara Duterte? At bakit po? Yes po, ako po ay pabor sa impeachment ni Sara Duterte kasi siya ay magandang isang halimbawa sa mga tao, lalo na pagdating sa politiko. For me, hindi kasi ako pabor sa sa impeachment kay Sara Duterte kasi sa daming pwedeng gawin ng ating gobyerno like tulungan ng mahihirap, bawasan ang 12% na VAT. Bakit yung impeachment ni Sara Duterte yung pinagtutuunan nila ng pansin? Pwede naman yung flood control na ang hinuli lang nila yung mga small fish. Pwede naman yung mga big fish ang kunin nila, di ba? Samantala, sumasalamin din sa naturang survey ang neutral na opinyon ng ilang ordinaryong mamamayan sa ingay ng politika sa bansa. Para sa kanila, mas mahalagang pagtuunan umano ng pansin ng pang-araw-araw na paghahanap buhay kaysa sa mga hidwaan sa pamahalaan. Alam mo, hindi ko masabi kung ako'y pabor o hindi. Kasi ako ay pwedeng impeach siya, pwedeng hindi. Kasi wala naman ako masyadong nalalaman sa mga nangyayari sa gaganap sa gobyerno. Naririnig ko lang sa mga balita na kay siya yung may mga kapara sa for example ay yung mga kanya mga hidden wealth na hindi niya yung sabi na hindi niya hindi niya sinabi yung mga yaman niya. Tapos yung
Kasi daw yung pagbabanta sa mga sa buhay ng pamilya ni Marcos. Pero hindi ko rin naman alam, hindi ko naman narinig yun na siya ay nagbanta. Kasi yung sa bali-balita lamang, naririnig mong ganon. Gawa na kami sa totoo lang ning ako na mainin sa palengke. Kaya wala naman siya ako naiintindihan kung baga sa gobyerno kung ano nangyayari. Na ano mo lang, pagka yung manonood sa balita sa gabi, pagdating mo sa bahay, yun, nakisuga yung gano'n na impeach daw. Pero siguro ay pwede rin i-impeach siya. Ganon. Pwedeng hindi, pwedeng i-impeach. Hindi bahala sila. Basta kami sa kapas ako walang pakialam doon. Basta ang aking nalalaman lamang ako maghanap buhay din sa palengke. Yun. Pero yung kamo sa mga ganun, bahala na ang gobyerno. Sila ang mas nakakaalam doon, di ba ga? Mga sinasabi nila mga impeachment, kung tutusin, hindi naman namin binibigyan ng ano yan ng ika nga ng panahon dahil lagi naman tayong ganun. Wala namang pagbabago, the same, di ba po ba? Ngayon, ang amin, bahala na ho sila dahil alam naman ho ng ating mga namumuno o mga pinagagagawa nila kung tama o mali. O. Kaya regarding impeachment po, hindi ko ho masasagot na talagang dahil meron din naman kahit papaano ang ating Vice President na ika nga nagawa rin naman tama. Hindi naman ho lahat mali. Dahil lahat ho ng nandiyan na nakaupo. Hindi ko masasabi na talagang ika nga okay, hindi. Kaya yun lang po ang akin ha. Sa impeachment po yun lang ho masasagot ko, bahala ho sila. Sa kabuuan, ipinapakita ng iba't ibang panig na ito na patuloy na binabantayan ng mga mamamayan ng lungsod ang bawat galaw sa banbansang pamahalaan, habang nananatili namang prioridad ng iba ang usapin ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Ang mga pahayag na ito ay patunay lamang na malawak ang diskurso at pagsubaybay ng lokal na komunidad sa mga pambansang krisis na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa ating police report, isang barangay councilor
ang naaresto sa ikinasang anti-illegal drug operation sa sitio Duluhan, Barangay Calsapa sa bayan ng San Teodoro noong Mayo 22, 2026. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang 38 anyos na barangay councilor at residente ng San Teodoro na kabilang umano sa High Value Individuals o HVI sa kanilang drug watch list. Isang barangay councilor ang naaresto sa ikinasang anti-illegal drug operation sa sitio Duluhan, Barangay Calsapa sa bayan ng San Teodoro, 22 ng Mayo. Ayon sa ulat, isinagawa operasyon ng magkasanib na pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-4B, katuwang ang San Teodoro Municipal Drug Enforcement Team at Provincial Drug Enforcement Unit ng Oriental Mindoro sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Mimaropa. Naaresto ang suspect sa isinagawang bypass operation matapos umano makabili ang undercover operative ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang 38 anyos na barangay councilor at residente ng San Teodoro na kabilang umano sa High Value Individuals o HVI sa kanilang drug watch list. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang ilegal na droga na may tinatayang kabuang timbang na 3.50 gramo at may standard drug price na humigit kumulang sa 23,800 pesos. Binigyan din ng kapulisan ng kahalagaan ng patuloy na koordinasyon ng law enforcement agencies, lokal na pamahalaan at mga mamamayan sa pagsusulong ng kampanya kontra illegal na droga. Ang operation ay bahagi pa rin ng pagpapatuloy na implementasyon ng Fight Crimes Framework ng PRO Mimaropa na nakatuon sa pinaigting na law enforcement operations, interagency coordination at public safety initiatives sa buong rehiyon. Nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa isinagawang nationwide simultaneous coastal and underwater cleanup drive bilang bahagi ng pagdiriwang 2026 Month of the Ocean noong Mayo 21 sa Barangay Sabang. Narito ang report. Nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa isinagawang nationwide simultaneous coastal and underwater cleanup drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 Month of the Ocean nakarang 21 ng Mayo sa Barangay Sabang. Layunin ng aktibidad na higit pang mapangalagaan at mapanatili ang kalinisan ng karagatan ng Puerto Galera. Nakakilala bilang isa sa pangunahing destinasyon ng turismo at diving sa bansa. Pinangunahan ng cleanup drive ni Mayor Robin Hood Ilagan, katuwang ang mga kalahok ng iba't ibang sektor at samahan na nagsagawa ng paglilinis sa baybayin at ilalim ng dagat upang alisin ang mga basurang maaaring makasira sa yamang dagat at marine ecosystem ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy nilang sinusuportahan ng mga programang nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan at likas na yaman upang matiyak na mapapakinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Binigyan din opisyal ng kahalagahan ng sama-sama pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad upang mapanatiling malinis at ligtas ang mga karagatan at baybayin ng Puerto Galera. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.